Dito po sa Daniel chapter 3, isang story po na kung saan na-declare or nasaksihan o naisulat kung paano magtagumpay ang isang Kristiyano o isang tao na may relasyon sa Diyos na hindi sumusuko. Amen? Kagaya ng katabi mo, kaya nandito yan. Tignan mo siya mata sa mata. Hindi ano yan. Hindi mo mapapansin na may problema yan. Di ba? Hindi mo mapapansin na mga struggles yan. Why? Dahil binabalutan, pinapalakas yan ng Diyos. Yung grasya at biyaya ng Diyos sa araw-araw ay sapat na. Amen po ba? Ang title natin pag-aaralan is Fearless Faith. Pananampalataya na hindi pasisindak o hindi natatakot o wala ang takot sa kanyang bukabularyo. Yan po ang kailangan ng mga Kristiyano na nakikinig ng boses na ito, kagaya ng church na ito. Napakahalaga ng mga mananampalataya. By the way, bago ako magturo, naalala ko tuloy. Anong tawag mo sa Kristiyanong nagsusugal pa? Nakalimutan niyo na, no? Ano yun, pastor? Sabi niyo, ano yun? Mananampalataya. Pero wala na dito yun. Amen? Amen. Wala nang mananampalataya. Okay. So, fearless faith. Ito po sa Daniel chapter 3 sa buhay ni Shadrach, Meshach, and Abednego. Familiar po kayo dito. Alam niyo po ba na itong sermon na ito, I was praying and then meditating the word and praying to God earnestly itong week na ito. May prepare akong mga preaching, yung preaching sa Vienna and so on. Then, binalikan ko yung mga lesson. And then, itinuro ko na ito minsan nung nandun pa tayo sa Riv. It was 2000, I think, 2014, 2015. And at that time na encouragement na dapat sa panahon na ito noon at hanggang ngayon ay huwag tayong yuyukod sa anumang problemang hinaharap natin. Amen? Huwag kang pasisindak. Sabi mo sa katabi, huwag kang pasisindak. Kasi nga itong Daniel chapter 3 ay isang sitwasyon na kung saan between life and death sa buhay ng tatlong magkakaibigan. Na kung saan inilipat sila sa isang lugar at gumawa si Nebuchadnezzar ng isang rebulto, estatwa ng mukha niya ang nakalagay dito. Basahin ko lang sa verse 1. King Nebuchadnezzar made an image of gold 60 cubit height. So ang taas and 6 cubit wide. Ang lapad din. And set up upon the plain of Dura. Buti lang hindi Jura, Mount Jura. Okay? In the province of Babylon. Yan po ang itinayo ni Nebuchadnezzar. 6 cubit with height and wide, na kung saan ibig sabihin nakakalula. Pag nilapitan mo itong rebulto na ito, itong statue na ito na pinalaki, itinayo, pag malayo parang maliit, pero habang pag lumalapit ka, ikaw naman ang lumiliit. Ganyan ang nangyayari minsan sa buhay ng Kristiyano kapag lalo kang nagdudwell sa hinaharap o sa problema mo sa ngayon. Hindi nakakatulong yung isip ka ng isip. Lalong lumalaki ang nangyayari. Hindi ko sabing huwag mo nang isipin ang problema, pero please, hindi lang ikaw ang may pinagdaraanan. Hindi lang yan ang problema na marami pang mga bagay na dapat mong pagtuunan ng pansin. Kasi kapag ikay natuon na sa isang problema, instead na magse-celebrate dito, makita mo sa paligid mo na mayroon namang tagumpay, nakafocus ko na lang sa isang malaking problema. Ang pananampalataya na nais ng Diyos sa atin ngayon ay yung pananampalataya na kung saan hindi nagko-compromise. Kahit anong mangyari. Sabi mo sa katabi mo, kahit anong mangyari. Hindi niya isinusuko ang kanyang faith sa Lord, ang kanyang relasyon sa Panginoon.
gusto nating maging major spiritual impact sa family, sa city na kinalalagyan po natin, ayusin natin ang ating pananampalataya sa Panginoon. Rooted and founded sa Kanyang salita. Amen? Hindi lang basta narinig, kundi alam mo ang sinasabi mo, alam mo ang tinatayuan mo. Dito po, number 1, fearless faith means regardless what people say, be faithful to your relationship with God. Ano man ang sinasabi, sasabihin, persecution, or against sa'yo ng tao, as long na tamang ginagawa mo sa Panginoon, huwag kang matakot. Kasi ang tao ngayon, lawak o napaka-broad yung kanyang kaisipan. Masyado, marami siyang, kaya na out of focus, kaya walang natatapos. Walang nagkakaroon ng breakthrough dahil gusto niya lahat puntahan, gusto niya lahat samahan. Kumbaga kalat ang kanyang pananaw. Kristiyano siya ngayon, bukas hindi. Kristiyano na, bukas hindi. Praying ngayon, bukas hindi. Ang dami. Pero ang gusto ng Diyos, sa kabila ni Shadrach, Meshach, and Abednego, nasa empire sila ng Babylonia, nasa lugar ng Babylonia, na kung saan itinayo yung image na yon, na kapag tumunog ang mga musician, dapat yuyukod sila sa image na yon na mataas, nakaka-overwhelm. Ibig sabihin, magpapasakop sila, sasambahin nila yung statue na yon, pero hindi nila ginawa. Why? Dahil rooted, founded, grounded sila sa salita ng Diyos at kilala nila ang Diyos na sinasamba. May confidence sila na harapin kahit sino, kahit anong sabihin ng iba, kahit kamatayan nga nila, walang problema sa kanila. Amen! Ngayong pangalang, birthday celebration, hindi po ko makaka-attend, birthday po ng kay kumpari ko. Birthday pa lang yun, yumukod ka na. Hindi tayo maging legalistic, kaya lang, kumpara sa ating pinapag-aralan, ang hindi yumukod sa estatwa na yon, itatapon sa pugon. Ngayong pangalang, ay nasiraan yung pram, hindi na ko aaten. Wala pang pugon. Malamig. Hindi na ko aaten. Na-stumble ako kay leader, kay pastor, sa aking kasama. Lagi ako pinagluluto kasi hindi na ako aaten. Minsan marami masyadong balat sibuyas na Kristiyano sa ngayon. Kurutin mo nga yung katabi mo. Totoo yan. Kapag umaaray, totoo yan. Mahirap pag kinukurot mo, ganyan lang. Walang emotion, delikado yan. Manhid na yan. Kurutin mo ba o kilitiin mo? 1, 2, 3, go. O diba? May reaction. Ibig sabihin, totoo pa yan. Kapag wala ka ng pakiramdam, nako. Kailangan natin ngayong umaga nito, ngayong gabi, ngayong umaga, hindi na ako tumama. Umaga, gabi. Ngayong hapon na ito, yung totoong Kristiyano at totoong salita ng Diyos ang maririnig. Kasi kung hindi ka totoo, kahit anong sabihin ko dito, magiging fake sa'yo. Hindi tatalab. Sabi niya dito, people will always speak something about you and what's your life. Totoo yan. Maraming mga tao sa paligid natin, pinapanood ka. May ini-expect sa'yo. Amen. Sa atin, to make a major spiritual impact, the fact na pinost mo sa Facebook mo, isinare mo ang link na ito, humanda ka. Bunagin ka na. Sasabihin sa'yo,
lahat ng puna, lahat ng mga negative na komento, paghandaan mo. At I pray, panindigan mo. Hindi yung, hindi Brad, nandun lang kasi yung crush ko, kunwarihan lang. The Lord will expose you. Ang tunay, sabi nga sa kanyang salita, ang sino mang magtiis hanggang wakas, siyang maliligtas. Pero ang tao ngayon ayaw magtiis. Hindi late lang na napaswelduhan, magre-resign na. Ayaw Amen. Pumipila sa cafe, hindi lang inabutan yung kwek-kwek. Ayaw ko na. Ang babaw mo. Amen. Pero gusto kong lumalim, kumapal ang ating mga balat, hindi ang mukha. Maging balat buhaya tayo. Lakos. Hermes. Yung bang kahit hindi ka makamayan, hindi ka mabati ng happy birthday, yung hindi ka pikunin, nakakasawa kaya yun. Ayaw ko na magsabi yan. Basahin po natin sa 11 to 12 ng Daniel chapter 3. Hindi ko na po isinulat yan kasi nakakahiya naman sa inyo. Basahin po ninyo sa Bible study ninyo, buksan nyo ang Daniel chapter 3 para may bahagi, may participation ng iba. And that, sabi niya, whoever does not fall down and worship will thrown into the blazing furnace. Verse 12, but there are some Jews whom you have set over the affairs of the province of Babylon, Shadrach, Meshach, and Abednego. Tingnan mo, tatlo lang sila kumpara sa libu-libong tao sa Babylonia. Kapansin-pansin itong tatlo na ito. Why? Dahil tumayo sila sa katotohanan. Hindi sila nagpa-apekto sa sinasabi ni Numan. Hello? Amen. Tatlo lang, nagkaroon sila ng impact. Tayo kaya 200 plus tayo lagi every Sunday. But you know what? Meron tayong impact, hindi dahil sa sarili natin, kundi ang Diyos na sumasa atin. For the glory of God, di tayo nakakagather ng ganitong karaming Filipino weekly kung hindi yun nararanasan ng Panginoon. Hindi kayo babalik sa church na ito kung si pastor lang, madi-discourage kayo, kung leader lang. Bumabalik kayo sa Great Awakening Church dito sa Geneva dahil mahal nyo si Lord, may relasyon kayo sa Diyos. Kayo or tayo yung Shadrach, Meshach, and Abednego sa ating kapanahunan. Ano man ang sinasabi, ano man ang nararamdaman, ano man nakikita sa paligid natin, nakaka-overwhelm, parang ang lakas ng pwersa ng enemy, and still you are here. Amen. Amen ba dyan sa malapit sa langit, dyan sa taas? Amen. Hallelujah. Pag-rapture, kayo mauna. Sabay-sabay tayo, pero kayo nauna ng konti. Okay. Kaya huwag kayong huwag kayong tutulog. Lagi natin pinagpipray na, Lord, pag-rapture naman ay Sunday. Nakakaya ka naman, i-rapture ka kaya nandun ka sa, alam mo na, pag Sabado ng gabi, Biyernes ng gabi, wag yun, di ba ka nandun ka sa, oo, baka ibang kinakanta mo doon. Now, you block your God-given purpose when you allow others to drive your life. Kung natakot si Shadrach, Meshach, and Abednego, wala tayong binabasa ngayon. Isusulat man sila, Shadrach, Meshach, and Abednego ay yumukod. Hindi walang impact. Sabi niya dito, nung nalaman ngayon ni Nebuchadnezzar, sabi niya, who pay no attention to you, your majesty, yung nagsumbong, dinagdagan, hindi yumukod sa ribulto, hindi ka ginagalang, your majesty, dinagdagan. Wala dito ng daragdag, di ba? Umabsent ng church yun, siguro may ibang pinuntahan. Ganito, dinagdagan, umabsent lang, ang dami nang napuntahan. Okay? So, pay natin sabihin dito, they neither serve your gods nor worship the image of gold you have set up. Verse 11, verse 13. Dito na, furious rage.
Sabi dito, ito na. Basahin ko lang sa verse 30. Furious rage, Nebuchadnezzar summoned Shadrach, Meshach, and Abednego. So these men were brought before the king. So dahil sa ginawa nila, pinatawag sila. Amen? Alam niyo po, sa isang banda, sa isang site, kung ikaw, si Nebuchadnezzar, at lahat ay yumuko, halimbawa, 1,000, tapos 997 yumukod, 3 lang hindi ko napapasinin yung 3. Pero, itong 3 kasi na ito, sila yung majority. Hindi ibig sabihin, makinig kayo, hindi ibig sabihin ginagawa ng lahat. Yun na yung tama. Hello? Ang Biblia pa rin ang pagbabasihan natin. Kahit anong ipasa ng mundong ibabaw na batas against sa Diyos, against sa kanyang salita, hindi tayo yuyukod doon. Kung ano yung sinasabi ng Panginoon, yung pa rin ang ituturo ko. Amen! Kung sasabihin ng iba, Pastor, huwag mong ituro yung LGBTQ o RSTWXYZ. Huwag mong ituro yan. Huwag mong ituro about money. Huwag mong ituro about wrong relationship. Naku, iiwanan ka. Anong ituturo ko? Anong ituturo ni pastor? Huwag mong ituturo about kabanalan. Hindi na uso ngayon. Iiwanan. Tignan nyo. Nasusugatan tayo sa salita ng Diyos, pero nababago tayo. Pero yun yung time na lalo tayo nagmumultiply. Why? Because we love the Lord. We never back down. For His glory. Hindi tayo against sa mga tao. Against tayo kung ano man pinapakawalan ng enemy sa mundong ito. Amen? Hindi tinuturo lang ni pastor dahil gustong ituro. No, manatili tayo sa katotohanan. Kasi kung di natin gagawin ito, mawawala yung purpose ng church. Mawawala yung gathering natin, mawawala yung vision na to make a major spiritual impact. Anong impact mo kung pareho kayo? Pareho kayo nagmumura, pareho kayo nagchitchit, pareho kayo umiinom, pareho kayo gumagawa. Anong impact mo? Tapos siya, alika sa church. Hallelujah, praise the Lord. Wala kang impact. Wala. Unless yung salita ng Diyos na pumasok sa isip, bumaba sa puso, isinapamuhay, yan yung impact. Hindi katatakutan ng demonyo yung hallelujah, praise the Lord mo dito. Katatakutan ng demonyo once na sumunog ka sa salita ng Diyos na naririnig mo. Hindi pa sisindak ang Diyos sa tunog ng drums. Ay, ang demonyo, masisindak siya kapag ang Kristiyano lumakad sa katuwirang kabanalan sa harapan ng Diyos at sa harapan ng tao. Tingnan mo, tatatlo lang sila, sindak. Nakakuha sila ng pansin kay Nebuchadnezzar. Why? Because these 3 men, God is with him. Nasa kanila ang Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, humihiga ka pa ba? Mag-OOVE tayo, 1 verse evangelism. Makinig kayo, mag 1 verse evangelism tayo. Lakipan mo ng maayos na patutuo, kahit hindi mo ma-memorize yung verse na yun, yung tao yun maniniwala na sa'yo. Why? Nakita sa'yo. Sandali, ikaw ba yan? Ikaw ba yan? Tapos sabihin nila, nagsishare ka ng gospel, hindi ka na gumagawa. Hindi minsan, ang tagal natin magkasama, lagi ka palamura, hindi ka nagmumura. Nabago ka na. Inayos mo, ikaw ba yan? Wow! Saka mo banatan na, God, ay Romans 6:23. Alam, paniniwalaan ka na, why? Kasi nakita na nila sa'yo. Wala na silang maibato sa'yo. Bakit ganyan ang tingin nyo sa akin? Hello? Kasi mawawala yung God-given purpose ng tao, ng church, kapag wala ito.
Yung God-given purpose, yung purpose ni Shadrach, Meshach, and Abednego, kung yumukod sila sa panahon na yon, walang impact. Amen. Just imagine. Hahanap ako ng ano. Si Brother Rani na lang. Si sorry, Brad. Sample lang, Brad. Alam ko ano ka naman. Si Brother Rani, nakita mo sa advertisement, nagpo-promote ng shampoo. Halimbawa, paniniwalaan mo ba? Walang impact, di ba? Ha? Sabihin, ha? Pero kung yung anak niyang si Jake, mag-promote ng shampoo. Tignan mo si Jake kasi, mata, buhok na kagad, wala nang noo. Hindi, joke lang. Ibig sabihin, ganito rin ito. Ipinopromote natin, itinetestify natin ang salita ng Diyos. Si Shadrach, Meshach, sabi ko, Lord, ang galing na ng mga nagpalaki ng mga kabataang ito. Bagamat nandun sila sa isang bansa na wala ng kanilang mga magulang, wala ng kanilang life group leader, wala na yung kanilang mga kung mayroon silang life group leader, simbahan, alam nila, naturuan sila ng tama. Kaya nung panahon na manindigan sila, kahit walang magulang, sino man, nanindigan sila kung ano yung tama sa Panginoon. Mga anak, sinasabi namin ito mga kabataan. Kasi may mga bagay na hindi namin kaya na kaya niyong gawin. Amen. Hallelujah. As long as you know that God is for you, it doesn't matter who is against you. Shadrach, Meshach, and Abednego, aware sila sa ibinabang batas sa Babylonia. Alam nila nang hindi yumukod sa estatwa na yon, tatapon sa pugon. Aware sila. Kapatid, makinig kayo sa akin. Aware kayo kapag hindi natin aayusin ang buhay natin, tapon tayo sa impyerno. Aware kayo. Aware tayo. Aware tayo. Naituro na hindi kayo tinatakot. Sinisindak lang naman kayo. Aware tayo lahat. Amen? Na bawat hindi pagsunod, lalong alam natin yung katotohanan, may consequence. Aware tayo. I pray kung aware tayo dito, manindigan ka para hindi ka mapunta doon. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Oh, hallelujah. Pakibasa po itong slide nito. The best thing, 1, 2, 3, go. Amen. Yan po si Shadrach, Meshach, and Abednego. Kahit masunog kami, kasama namin si Lord. Of course, hindi naman tayo itatapon sa pugon. Gusto ko lang i-challenge ang bawat isa. Ano yung nagpapayukod sa'yo? Ano yung nagpapatiklop sa'yo sa buhay Kristiyano mo? Pag nandito ka sa loob ng church, napaka-on fire mo. Pagdating sa labas, nahulog yan yung kaldero kung ano na pinagsasabi mo. Ano yung nagpapatiklop sa'yo? Ano yung parang on fire ka, pero pagdating sa estatwa na nagpumipigil sa'yo ngayon, hindi man literal, doon ka lagi bumapalpak. It's time to overcome. It's time na manindigan ka. Number 2, fearless faith means standing for the truth. 13, verse 13. Ito na, pinatawag na Shadrach, Meshach, and Abednego. May pagtutuos na. Ito na yung realidad. Iba yung narinig nila, iba yung realidad. Habang binabasa ko ito, para si Shadrach, Meshach, at Abednego, ang unang sasampol sana sa pugon. Amen? Sila yung una. Pero, tignan nyo dito. Sabi niya, and Nebuchadnezzar said to them, kausap nila mismo yung nagbaba ng parusa na ito. Is it true? Totoo ba? Shadrach, Meshach, and Abednego, that you do not serve
my gods or worship image of gold I have set up? Now, when you hear, ngayon, ano si Nebuchadnezzar, totoo ba yung sinabi nila? Na hindi kayo yung mukod. Ngayon, papatugtugong ko ulit yung tunog. Kung hindi pa rin kayo yuyukod, talagang shoot kayo doon sa pugon. Anong ginawa nila? Yumukod ba sila? Hindi nila sinabi na, Nebuchadnezzar naman, it's a prank. Walang prank. Joke. Hindi, kunwari lang namin yun. Ikaw naman, di ka na mabiro, sir. Hindi. Sabi na, kung ano narinig ninyo, yun na yun. Sabi niya, so, verse 15, now when you hear the sound, and then it's that, yan na, pipe and all kinds of music, if you are ready to fall down and worship the image I made, very good. But if you do not worship it, you will be thrown immediately. Nasa Daniel chapter 3 po yan, verse 15. Yeah? Immediately into the blazing furnace. Then what God will be able to rescue you? Sabi ni Nebuchadnezzar, nako, kung hindi kayo yun, may pagkakataon pa kayo. May pagkakataon pa kayo. Minsan ganyan ng enemy. Sasabihin ng enemy ni pinadala pinadala ng enemy sa iyo. Iiwanan mo na ba ako? Iiwanan mo na ba ako? Break na ba tayo? Babalik ka na ba sa pamilya mo? Iwanan mo na ba ako? Minsan ganyan. Hoy. Minsan kanya madrama. Kalimutan mo na yung binawa ko sa iyo. Sa posesyo, arimundi-munding. Minsan bibigyan ka ng last mo na pagkakataon. Ikaw din. Iiwanan mo na ba si Syuktong Galapong? Ikaw din, kapag na-stress ka, wala kang mapupunta, ikaw din. Iiwanan mo na ba? Ganyan ang enemy. May pagkakataon ka pa para balikan ako. Oh, nandito lang ang number ko kung kailangan mo ako. Stop that. Alam na alam mo. Patibong ng kaawayan. Hello. Amen. No matter what it costs, always be truthful in your motive, action, and word. Ano man po ang pupwedeng kabayaran ng ating mga desisyon, lalong-lalo sa kaluwalhatian ng Diyos, paghandaan mo. Pero tingnan mo, Shadrach, Meshach, and Abednego, hindi sila nasindak. Hindi kailanman sa kanila, yung faith nila, yung naranasan nila, di nila ibinenta. Amen. Thank God, may mga Kristiyano, tayo na nandito ngayon, na minsan napayukod tayo ng ka-enemy, na minsan napalayo tayo. Pero this is a second chance. For the truth is Jesus Himself. Kasi ang katotohanan is Jesus mismo. John 14:6, paki-recite nyo nga yan. Anong for God so loved the world? Jesus is the way. Amen. Kahapon po, nag-outdoor ang mga kids. Kasama po kami ni Pastora. Akala namin ni Pastora, ang mag-enjoy yung mga kids. Alam mo sino nag-enjoy din? Mga parents, mga teacher. Yung mga sigaw nila, ang umaalingaw-ngaw doon sa... Sabi ko, Lord, umuulan, Pastor. Umuulan. Oo nga, alam ko, umuulan. Basarin ako. Papunta kami doon. Hindi ulan doon. Hindi ulan. Hindi ulan. Sabi ko, Lord, ulan nga. Nung nandun kami, di kumain muna. Maglalaro. Mamaya, nagpakita si Araw, ng 1 oras. Ako, tuwang-tuwa. Laro dito, laro doon. Mamaya, umulan na naman.
3 beses na nagpakita ang araw. Pero in-enjoy pa rin ng mga bata kasama mga teachers, kasama ako, kasama. Sabi ko kay pastora, sakay tayo doon sa mataas. Noong una, siya, alika, sakay tayo. Sige, alika. Sabi ko naman sa loob-loob ko, pag sumakay ito, kasama ko, sigurado mapapayakap sa akin to. Naramdaman na yata yung plano ko. Kaya, tara na. Ayaw ko. Sabi ko. Ayaw ko. Kakain lang daw. Magsulok daw kaming dalawa. Ang ibig kong sabihin, na-enjoy namin yung lugar, yung mga bata. Kita ko mga kids natin talagang likas sa mga bata na gano'n. Yung mga tatay, nanay na nandoon, sabi ko, kita ko sila naman yung sumasakay. Naunawaan ko siguro nung bata sila, kariton ng kanilang sinasakyan. Puno ng akasya ang kanilang mga binibitin-bitinan. Nagpadulas sila sa mga dahon ng niyog, pababasa. Yung mga ganon. Kita ko, wow. Kakatuwa, may 3 Michael kami kasama kahapon. Michael 1, Michael 2, Michael 3. Ang sinasabi ko ito, nag-enjoy yung family. Kahit basang-basa. Tapos, araw nun ulit, uulan, araw ulit. Why? Kahit yung mga ganong mga pagkakataon, ang Diyos kaya niyang i-close open ang langit kapag gusto niya. Mag-enjoy ka lang. Amen? And then pagdating doon, sabi ko, Lord, nagpipray ako silently, Lord, bakit naman araw, uulan, ba't hindi dire-diretso? Sinagot ko rin sarili ko. Baka naman sa lugar na yon, baka may nangangailangan ng ulan, napaka-selfish ko naman. O di, patas. At kaya ginawa ng ganun ang panahon kahapon, kasi kung maganda ang weather noon at last day ng bakasyon ng Canton Buo at sa Canton Geneve, sigurado puno ng tao yon. Hindi mag-i-enjoy ang mga bata. Pero kahapon kami lang. Tanungin niyo yung mga bata, ilang beses sila doon sa 13 times. Me, 16 times. Ilang beses. Sabi ko, bakit to? May mga purpose si Lord. Ito si Shadrach, Meshach, and Abednego, may mga sitwasyon man, hindi lang para nagkapasubuan. Why? Alam nila yung katotohanan. And ang bawat isa sa atin, alam natin yung katotohanan para sa Panginoon. Basahin ulit natin ito. The true, 1, 2, 3, go. Oh, tama yung isa. Yan. Sino dito may permit na? May insurance na. Health insurance. Bakit hindi ka nagpapacheck up? Dahil ayaw mo, meron kang nararamdaman, takot ka magpa-check up, nagbabayad ka 500 a month. Kasi ayaw baka may malaman yung katotohanan. Alam mo, kapag nalaman yung katotohanan na meron kang dapat i-deal sa katawan mo, pansamantala lang yun, magagamot. Kasi minsan tayo mga Pilipino, naradala natin dito. Kung kailan tatatlo na lang bulati, hindi pumipirma, saka lang pupunta ng ospital. Pastor, ipag-prema ko. Nung malakas ka pa, walang problema ho ang magpa-check up. May insurance ka, it's okay. Malaman na may bukol ka dito, at least pansamantala mo operahan, matanggal. Hindi ko ini-encourage na kaya lang, minsan magiging wise tayo sa mundong ibabaw na ito. Amen? Kasi nasanay tayo sa Pilipinas, kapag may sakit, hilot, Dr. Wakwak, albularyo dito, albularyo doon. Dito hindi. Kailangan mo. Amin po ba? Pastor naman, parawa naman tayo paniniwala sa Yes, instrumento nga ng Diyos yon. Kung hindi ka naniniwala ng Diyos nagpapagaling, huwag ka na rin kumuha ng insurance mo. Pero ang katotohanan minsan, yes, masakit. Pero pansamantala lang. Pero ang kasinungalingan, pang matagalan yan. Magsasuffer tayo. Number 3, ask the worship team to come.
Fearless faith means being sure of God's rescue is always on time. Minsan kasi, Lord, I trust in you. Pero di natin minsan pinaniniwalaan kung paano kanya iligtas, paano kanya tulungan. Gusto natin yung paraan natin. Parang ganito, nag-drive ka, ikaw may hawak ng manibela. Pinahawak sa'yo yung manibela para ikaw mag-drive. Tapos yung katabi mo, marunong din mag-drive. Yung turo ng turo kung saan ka pupunta. Iliko mo yan, ihinto mo, mabilis ka, iatras mo, paliparin mo, iliko mo, nako, ganyan. Ba't ibinigay mo pa yung manibela sa kanya? Minsan ganyan ang ginagawa natin kay Lord. Lord, ganito, ganyan, maunawaan mo rin, ganito, ganyan. Hindi. Kung ibinigay mo sa Kanya, hayaan mo. Ang Diyos mas mataas, mas maganda, yung plano niya kaysa pinaplano mo. So what kung nadidelay? So what kung hanggang ngayon wala ka pang kahawak kamay? So what? Ba't ka makikipagpaligsahan? Ang sarap kaya yung gigising ka, di ka nagmamadali. Amen. So what? Sabi mo sa katabi mo, so what? So what kung galing ka sa broken family? So what kung galing ka sa isang matinding sitwasyon ng addiction and so on? So what? Ano ngayon kung galing ka sa ganong sitwasyon, ang Diyos kaya niya kang i-restore, pagtiwalaan mo lang, maniwala ka lang na ang Diyos po pwede niyang ayusin anumang kakomplikado ang buhay mo. As long maganda, tama ang motibo mo, unti-unti, inaayos at aayusin ka ni Lord. Amen! Pastor, natatagalan ako ng kilos ng Diyos. Ikaw, sige, magmadali ka. Subukan mo magmadali. Unahan mo kung anong kalooban ng Lord sa'yo. Tingnan mo. Magre-repair ka sa dulo. Faith includes faith in God's timing. Hebrews chapter 11, verse 1. Pagtiwalaan mo ang timing ni Lord. Kung hindi pa sa'yo ngayon, so what? Kung isa lang may mansion na. Sila may mga bahay na, may mga napundar na. At least ikaw tama. Ang puso mo, huwag kang mainggit. So what? Shadrach, Meshach, and Abednego, sinabi na nila, pinagtiwalaan nila kung anong, Lord, kung hindi mo kami liligtas, sabi na, kung hindi man kami liligtas ng Diyos namin, hindi pa rin kami sasamba. Pinagtiwalaan nila kung kailan sila isi-save ni Lord. Hallelujah. Even it would take longer, keep waiting for God. Amen. Tayo minsan, madali tayong kaya sinabi ko kanina, ang tagal-tagal naman. Halimbawa lang kabago-bago mo sa Geneva. Siyempre, unang trabaho mo, nalaman mo kagad yung 10 years na dito sa Geneva. Sahod niya, ganito na. Ikaw naman, 4 years ka pa lang dito, 4 days ka pa lang. Gusto mo, ganun na. Kung mag-demand ka kay madam, kay sir, ganun na, hindi ganun. Patunayan mo muna. Amen. Nakikipagsabayan ka na, wag. Ano lang. Ganon din ho sa Panginoon. Ang Diyos, alam niya kung kailan ka i-raise up, alam niya kung kailan ka ilalagay, hindi na susurpresa ang Diyos kung anong sitwasyon mo ngayon. Huwag kang mainggit sa iba. Pwedeng kainggitan ni Shadrach, Meshach, and Abednego. Bakit niyon ang sasama nila? Kami lang na hindi yumukod, kami pa itatapon sa pugon. Bakit ako? Sala sila na lang. Isang ganyan ng Kristiyano. Kung kailan ako nagpakabait, yung kapitbahay namin, ba dapat yung kapitbahay na lang namin nasunugan, hindi kami. Amen. Pero alam nyo, ang Diyos magaling siya. Even it would hurt, believe for God in promotion. Merong isang story ho, bago natin aawitin itong waymaker na ito, na totoong nangyari sa mga missionaries, which is, binasa ko na ito minsan sa inyo. Pero gusto ko ulit basahin sa inyo. Isang missionary ng pangalan niya si Henry
Baruga. Hindi, Henry Morrison. Okay. Mr. and Mrs. Henry Morrison. Sila po ay 40 years na nagmisyon sa Africa. After 40 years, just imagine kung 20 years old silang nasa Africa. After 40 years, 60 years old na. Di ba? Pauwi na sila sa Amerika. After 40 years, sila mag-asawa. Pagdating nila sa barko na sinakyan nila, di nila alam, nakasakayan nila si Theodore Roosevelt na siyang presidente dati ng Amerika. Pumunta ng Africa para sa hunting na program. At nung padaong na sila sa New York, tinignan ni Henry Morrison yung bintana ng barko. Nakita niya may mga nakaprepare na pagsalubong. Ang matindi dito, hindi niya alam na kasama nila sa boat, sa ship, si Theodore Roosevelt. Akala nila para sa kanila. And then, sa madaling salita, hindi para sa kanila. Pagbaba ni Theodore Roosevelt na presidente ng Amerika, palakpakan, sigawan, may mga music and so on sa pag-welcome sa presidente ng Pilipinas. Ng Amerika. Thank you, Pastora Cathy. Sa madaling salita, itong 40 years na nag-mission sa Africa na mag-asawa, Morrison couples, hindi na notice ng mga tao sa paligid. Umuwi sila sa kanilang apartment na binigay ng missionary church. And then, hindi makatulog si Henry Morrison sa nangyari. At sinasabi niya, napaka-unfair. Itong taong ito, bagamat presidente siya ng Amerika, pumunta lang ng Africa ng ilang araw at bumalik, sinalubong siya ng magarbo. Kami na 40 years na nagsakripisyo, nag-evangelize, at sinabi niya ito sa kanyang asawa. Sabi ng kanyang asawa, huwag mong sabihin sa akin, i-deal mo yan sa Lord. So si Henry pumunta doon sa kwarto ulit. Nag-pray. Sinabi niya yung kanyang bitterness sa Panginoon. Lord, napaka-unfair naman. Sakripisyo, umiyak, talagang pinagay lahat-lahat. Pero bakit? Hindi man lang na-notice. Ito lang, umuwi si Theodore Roosevelt, talagang ganito. Umuwi kami. Walang nakapansin. Pero sabi ng Lord sa kanya, according sa stories, parang ang Diyos, tinapik ang balikat ko. Sabi niya, anak, hindi ka pa naman umuwi. You are not home yet. Kasi ang home natin is not yet time to congratulate ourselves, neither in time for us. It is a time for us to tell ourselves that we have done enough. Heaven is the home as long as we are not yet there. We have to keep pressing on. Amen. Kapatid, huwag mong kainggitan yung iba. Sabi ng Diyos sa kanya, anak, hindi ka pa naman umuwi. Ang tahanan mo naman sa akin. Kung meron ka mang misan, dami mong tanong sa buhay, hindi pa tapos si Lord sa'yo. Kung may ginagawa ang Diyos sa ibang tao, huwag mong kainggitan. May ibang paraan, may timing si Lord kung kailan para sa'yo. Hallelujah, God. Father, in the name of Jesus, ngayong hapon, naniniwala kami na ikaw ang Diyos na waymaker. Si Shadrach, Meshach, and Abednego, nung panahon na inilagay na sila sa pugon, even Nebuchadnezzar na manghasya. Yung tatlo na inilagay sa pugon, naging 4. Why? Basahin ko lang po dito. Verse 25 ng chapter 3. He said, look, I see 4 men walking around in the fire, unbound and unharmed.
And the fourth looks like the Son of the gods. Amen. Yung tao na nag-set up ng pugon para sa mga hindi sasamba sa Diyos-Diyosan, ay sinet up ng Diyos yon para sa promotion nila. Mababasa mo dito, pagkalabas nila sa pugon na yon, na purify sila, kasama nila ang Diyos, and promotion comes. Sometimes, kailangan natin magtiis, kailangan natin mag-step by faith. No compromising. Nasaktan ka na rin lang, nagsakripisyo ka na rin lang. Huwag mong hayaan yung mga paying sacrifice na ginagawa mo kay Lord na mawalan ng kabuluhan. Promotion is coming. Once ng Diyos, once na tayo mismo na natili sa Kanya. Tumayo po tayo lahat. Hallelujah, God. Sino dito may mapinagdaraan ng problema ngayon? Taas ang kamay. Yung alam mong parang mayroong statue na kung saan pinipilit kang yumukot. Pinipilit kang payukuin ng problema. Pinipilit kang payukuin ng vices. Pinipilit kang payukuin ng mga sugat ng nakaraan. Pinipilit kang payukuin, patigilin sa ginagawa mo kay Lord ang mga tao sa paligid mo. Be like Shadrach, Meshach, and Abednego. Hindi po yung mga bahagi, yung mga blessing dito sa lupa, material blessing, ang pwedeng magsalba sa iyo sa hell. Ang Diyos lamang. Ulitin ko ito na lagi kong sinasabi, huwag mong hayaan na yung spiritual na pangangailangan mo, tatakpan mo lang ng mga material na bagay. Hayaan mo si Lord ang mag-fulfill, ang mag-satisfy sa iyo. Napakasarap pumawit, magtaas ng kamay. Lord, hindi man ako okay. Kagaya ni Shadrach, Meshach, and Abednego, hindi ako magbabow down. Hindi ako susuko. Hindi ako tatalikod sa iyo, Panginoon. Kahit anong mangyari. Kung ikaw yun, sing this song as a prayer. Come on, sing that song, worship team. Moving in our midst, I worship you. I worship you. Yung may mga pinagdaraan ng pagsubok, come on, lift up your hands and declare, Lord, you are here. Working in this place. I'm still worshiping you, Lord. Worship you. Hindi pa ako okay, but I still worship you, God. You are here, moving in our midst. Hallelujah! I worship you. Come on, declare your passion. I worship you. Oh God, huwag kang kabahan. Hallelujah, God. Darkness, my God, that is who you are. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness. While declaring, My God, that is who you are. yes, palakasin mo ang sino mang nanghihina. Patatagin mo ang sino mang nanlulumo. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Tumibay ka, lumakas ka. That is who May you mga umaasa pa sa'yo. are. Huwag kang mag-give up. Huwag kang susuko. Miracle worker, Huwag kang tatalikod sa pananampalataya mo. light in the darkness, my God, that is who you are. Come on, declare that song at the top of your voice. Waymaker, Miracle worker, promise keeper. light in the darkness, my God, that is who you are. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. That is who you are.
gonna sing that. Sino dito may nangangamba ka sa future ng family mo? I want to lift. Nangangamba ka sa trabaho mo, sa future ng family mo. Brothers, sisters, parents, I know you are a good provider sa pamilya mo, but you are not the Savior. Kahit sa nakikita mo ngayon, nakikita natin ngayon, ang economy and so on, parang huwag kang huhugot ng lakas dyan. Kahit ang nakikita mo ay salungat sa pinapanalangin mo, kagaya ng lyrics ng song na ito. Even when I don't see it, you working. Kung mayroong, makinig kayo, kung mayroong isinasara si Lord sa iyo, may malaking bagay, may malaking opportunity na binubuksan niya para sa iyo. Isinarado ng Diyos yun for your protection. Amen. Come on, declare. Even when I don't see it, Even you're when, working. Lord, Even when I don't pinapatapang mo lang ako. Pinapalaki mo lang ang pananampalataya ko. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're Declare. working. Even when I don't see it, you working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, yes, you're working. louder and louder. Even when I If you don't believe in feel it, that, you're working. may ginagawa ang You Diyos never sa stop, health mo. you never May stop ginagawa ang working. Diyos sa You future never mo. stop, you Because never the stop Bible working. says, Even when I don't see it, you're working. even when I don't feel it, You working. You never stop, you never stop working. you never stop, you never stop working. Waymaker, miracle worker, Promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. yes, you alone. Waymaker, That is waymaker. Amen. We receive your promises. One more time, at the top of your voice. Waymaker, miracle worker. Oh, we display our promise faith, Lord. keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Hallelujah! Come on! Palakpakan mo ang Diyos and receive it by faith. He is a promise keeper, provider. Hallelujah! Ngayon, hawakan mo, gumawa kayo ng grupo, 2 o 3. Hindi lamang ipag-pray mo siya, kundi mag-declare ka. Mag-declare ka ng word ng Lord sa Kanya. Sa family mo, pwede mong i-declare, tapos na ang paghihikahos, tapos na ang kakulangan, hindi kami, tapos na ang takot. Come on, declare. Pray. Tapos na ang depresyon, tapos na ang anxiety, tapos na ang anumang form ng pangamba. Come on, i-declare mo, Lord, ang kapatid kong ito magtatagumpay. Parang si Shadrach, Meshach, and Abednego.
Hallelujah, God. Yes. Yes. Stop hiding, says the Lord. Huwag mong itago yung tapang, huwag mong itago yung galing. Huwag mong itago yung kakayanan na inilagay ng Diyos sa'yo. Display. Huwag mong itago yung salita ng Diyos na naitanim sa'yo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon.